Marami tayong pagkakwentuhan. Mga updates lang. Tapos samahan nyo kami kasi kali namin si Sophia sa pharmacy. Pag-usapan natin sa sponsorship mo ng mga parents and grandparents dito sa Canada. Regarding naman dun sa spouse open work permit, ay pag-usapan natin yung mga update na meron dito sa Canada. Hi guys, dito nga pala kami sa one of the tourist spot dito sa station. Dito nga pala sa Canada pag family day. It's holiday. This is so good, bud. This is so good. Hello guys, welcome na naman sa aming vlog. Marami tayong pagkakwentuhan. Mga updates lang. Tapos samahan nyo kami kasi kali namin si Sophia sa pharmacy. Kasi nga, pina-check up namin yung rashes niya. Kakaraan doon sa doctor. Sabi, lotion lang gamitin. Yung baby lotion man, no? Cream. Baby cream pala. Hindi naman nag-effective. Kaya dadali namin siya doon sa pharmacy. Kasi ang pharmacy, pwede silang mag-prescribe ng gamot para at least makita yung rashes niya kahit pa paano pwede magawa ng prescription, no? Kasi yung mga cream dito na ginagamit minsan pag wala sa over the counter tinitimpla nila, so pupunta muna kami doon para at least ma-check tapos kasi matagal yan pag ginawa yung cream minsan maabot ng 2 oras kung marami pang nakapending nakapila. Okay guys, tara samahan nyo ako at pagkakwentuhan natin ano bang mga updates na meron tayo ngayon is yung parents and grandparents sponsorship. Ano bang nangyari, di ba? Yan, mga pangarap namin dati sa ako, no? Tapos ano pa, yung spousal open work permit. Pag-usapan natin yan. Ano bang meron? Na-discuss ko na dati yan pero in-update ulit nila ngayon. And guys, nandito na tayo sa pharmacy. Baka kailangan kong dalhin si baby sa loob kasi last time nag-ano rin ako rito, bumili rin ako ng gamot sa kilikili ko. Kasi kilikili ko, nagkamali ako ng gamit ng deodorant na ano siya, irritate. Hindi siya sanay dun sa roll-on. Ano, nangate. Tapos parang, ewan ko ba, parang kumapal siya na namula-mula ba yun man na ano, parang nangitim. Una namula, tapos nangitim. Nangitim, oo. Namula, tapos nangitim. Yan puti ng kilikili mo. Yan puti ng kilikili ko. Sabi na asawa ko, nangyari sa kilikili mo. Nagkaroon ng mapa. Oo, tapos nung natutulog ako, nakataas ang kamay ko. Inaasar ako, tinatawanan ako ng mga anak ko kasi yung itsura ng kilikili ko. Kasi, siyempre, pag sa bahay ka, natutulog, di ba? Kasando ka lang. Natawanan ako ng mga anak ko. Kaya, sinakyan ko na lang sila. Sabi ko, mapa ng Russia yan, tsaka China. Tawa sila ng tawad. Pero ngayon okay naman kasi yung binigay din nila na prescribe na gamot sa akin nag-okay naman. Guys, samahan nyo ako. Baka kasi kailangan ko dalhin O para makita nila. Oo, kasi nangat ko rin kilikili. Ito nga. Oo, kasi kailangan makita kung anong gamot kasi hindi nila, tinatanong nila kung anong nangyari. Kung ano ba itsura, ano bang nag-irritate ba, kung nagsugat na ba o ano, malalaman nila kasi. Tara guys, let's go. Ha? And guys, tapos na kami dun sa loob, no? Chinek lang siya ng pharmacy, hindi na siya piniscribe ng gamot. Bali, binigyan lang kami na advice kung ano yung gagawin namin. Kasi nga daw minsan baka daw na-irritate dun sa t-shirt time pag kinakarga, baka daw gumagamit kami ng scented na fabric conditioner. No? Kaya stop muna namin daw yun. Tama naman ginagamit namin detergent. Gumagamit kami ng hypoallergenic kasi nga yun talaga yung advisable para sa mga pang-baby ka, no? Tama naman, siguro ipe-prevent na lang namin yung fabric conditioner, no? Tapos binigyan din kami ng over the counter na pwedeng gamitin ng baby na ipapahid sa kanya, which is meron naman kaming available sa bahay, parehas ng ginagamit na sinabi niya. Yan daw yung gamitin namin kasi una namin ginagamit yung Aquaphor, no?
Ay, yung isang cream, no? Yung cream pala ginagamit namin yung isa. Eh, sabi ko sa'yo, yung binili natin na Vaseline eh. Yung Vaseline na lang gagamitin. Oo. I-prevent na lang namin sa mga pag kinakarga namin sa ano, sa damit, no? Kailangan daw may ano, parang Ang lagyan- barrier na. Barrier, o. Tama. Tight clothes. Oh, sige guys, let's go. At pamaya pag-usapan naman natin yung dapat natin pag-usapan. Let's go! Ay, Sophie. Pagka natin malamig. Basta talaga sa galaan to. Tahimik lang siya. Madulas eh. Yan ang pahirapan pag winter. Ang hirap magtulak. Pagka makapal ang snow. May stroller ka, ang hirap na magtulak. Yan. So, tulog na tulog. Ak namin. Di niya alam eh. Bubutasan yung tenga niya. Papaikawan namin siya rito. Kasi alam ko libre ang ano dito eh. Pabutas. Okay guys, samahan niyo kami no. Sana hindi siya umiyak ng todo. Prayers. Yan kami pupunta. Papahikaw. Libre yan. Guys, oh, meron palang required na ano na earrings para sa piercing for baby. Portion lang. Meron lang siyang required. Mga white gold. Tapos ito yung mga gamit nila. Yan. May waiver din. Sasan ka ng waiver. Okay, yung sanitation nila. Gising na si Sophie. Ready ka na, Sophie? Ready na daw siya. Hindi natin para di mainit. Init eh. Saan ka? Gala ka na naman. Yun guys, so. First na. Sophie. Sophie. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? Mama niya. Malikot. Malikot na siya. Bye. Thank you. Guys, kinabahan ako. Yung pala tigil ba sinasaktan yung anak mo. Guys, muna kami rito. Tambay muna kami. Nga pala pag-usapan natin yung sa sponsorship mo ng mga parents and grandparents dito sa Canada. Ipinatigil muna ni Canada yung pagpapail ng mga ganun kasi gawa ng marami silang backlog, yung mga unang nag-process. Eh, siyempre, tatapusin daw muna siguro nila yun, tapos let's see kung anong mangyayari, no? Sana i-continue nila kasi sayang din yung mga gustong makasama yung mga parents nila dito sa Canada. Kasi nga, sa sobrang dami na nagpasa, siyempre, hirap naman na i-process yun. Ang laki-laki ng Canada, no? Kaya nagkaroon sila ng backlog. Let's see kung anong process ang pwede nilang gawin, no? At saka pwedeng mangyari ulit sa susunod kasi parang ang daming pagbabago, nagtataka kayo dahil pagbabago, di ba? Parang pag-discuss lang namin na nakaraan, may pagbabago tapos ngayon meron na naman silang binago ulit para dun sa mga policy. Ganun kabilis sila magpalit dito. Kasi so, hindi na siya umiiyak. Yan. Okay na muna tayo dito. Kasi ako yung napagod sa anak ko eh. Yung hinihikawan siya. Bless you.
Regarding naman dun sa spouse sa open work permit, ang mga ma-affected dun is yung mga temporary foreign worker, mga magpa-file pa lang ngayon, no? Itinigil muna yun ni Canada. Kasi naalala ko nung time, pag pagka na-process ko yung papel ko nung time ko noon, is pwede ako mag-apply ng open work permit once na na-file ko na nakapag-apply ako nung dati. Pwede ko rin i-apply yung asawa ko pag na-approve ako ng open work. So ngayon, tinigil muna nila yung pagpapiling ngayon ng open work permit, no? Especially dun sa mga temporary foreign worker, dun sa mga international student. Kasi yung nakakwentuhan nga namin, yung misis noon, sa may dental namin, si ate, student din siya, international student siya. Naipal niya yung asawa niya ng open work permit. Buti na nga lang daw nakahabol siya dun sa term na yun, no, ng policy. Kasi kung inabutan niya yung bagong policy niya yun, hindi siya makakapag-file ng open work para sa asawa niya. Yun ang mahirap dun. Kaya dahil sa maraming policy nagbago, no? Ang bilis nila magbago policy dito sa Canada, kaya napakahirap. Good luck sa atin. Sana maging maayos yung mga susunod na pagbabago nila, no, ng policy. Para at least makatulong din sa atin, lalo na sa mga nandito na sa Canada, no? Tsaka yung magbabalak pa lang din kunin nila yung mga asawa nila, i-apply nila ng open work permit. Kasi alam nga bakit ba kailangan natin mag-apply ng open work permit? At ba mahalaga sa atin yung dito sa Canada? No? Kasi ang open work permit, guys, is legally ka magkakapagtrabaho na kahit hindi ka pa permanent resident or wala kang working visa. Especially, halimbawa, ako na-approve ako ng Canada dun sa processing ng papers ko before. Tapos pwede kong i-apply yung asawa ko ng open work permit. Habang lumalakad yung papers ko, nag-aantay ako. Pwede na magtrabaho yung asawa ko. O ano bang advantage nun? Siyempre, pag nagpa-process kayo ng papel dito is magastos, di ba? Eh kung legally nang makakapagtrabaho yung partner mo, yung asawa mo, siyempre, makakatulong sa gastos niyo dito sa Canada. At least dalawa kayong may income kahit papano, di ba? Kaya malaking tulong yun pagka yung open work permit na yun. Pero kung wala yun nga, tinigil yung Canada, kailangan malaki-laki yung budget natin kung mag-a-apply kayo papunta rito, no? Kasi ang hirap pagka ikaw lang yung magtatrabaho tapos sa bulsa mo lahat, sa budget mo lahat, manggagaling yung mga gastusin, mga expenses para dun sa mga processing paper niyo. No? Okay guys, thank you. Bye!